So, good day everyone. I am Leah G. Cordita, Peace in Trip 11, and this is my presentation, Principle on International Environmental Law. So, we have here our lesson objectives. First, understanding the governing principles of international economic law and apply these principles to the laws and cases in the Philippines. So, by the end of the lesson, malalaman natin kung ano nga ba ang international environmental law at yung mga institution or mga organization na pwede natin puntahan kapag kailangan natin sila at kung paano natin ito i-apply sa buhay natin. So, bago natin tatalakayin ang international environmental law, aalamin muna natin kung ano nga ba ang environmental law. So, environmental law, ito yung mga batas na pinoprotektahan yung environment natin. Mapa-nature man yan o animals. So, meron tayong mga organization na pinoprotektahan yung mga nature at animals natin. Parang goal nila na protektahan ng earth. So, tayong mga tao, meron din tayong mga karapatan, di ba? Ganon din ang mundo, kaya dapat natin sundin yung mga law na yun para maprotektahan at maiwasan ang pagkasira nito. So, international environmental law, branch of public international law comprising of those substantive, procedural, and institutional rules which have as their primary objective the protection of the environment. So, dito naman, same lang sila sa environmental law. Kaso, doon kasi sa environmental law, applicable siya sa lahat ng country. Pwedeng may environmental law yung country na to. So, for example, sa USA, meron silang mga environmental law doon. Tapos, dito sa Pilipinas, meron din, di ba? Pero doon kasi sa international law, meron na doon mga samahan. Alam niyo yung UN, United Nations. Di ba organization yun? So, meron din silang mga international environmental law na kung saan yung mga sakop ng United Nations, yung mga environmental law, applicable yun sa lahat ng nakapaloob na bansa sa UN. Parang ganun lang yung international law. Ito yung mga batas. Ito yung mga organization na pinoprotektahan ang maraming bansa. So, essential environmental principles. Principle of good neighborliness. Ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction. So, principle of good neighborliness, ito na yung i-consider mo kung maapektuhan mo yung ibang tao o yung environment ng ibang bansa. So, halimbawa, kapag nagsusunog ka ng basura, tapos bagong laba yung kapitbahay mo, so ngayon yung usok pumupunta sa kanila. So, dapat dito is i-consider mo muna yung kalapit ng country or yung maapektuhan sa gagawin mo. So, dito sa principle of good neighborliness, dapat may consent ka dun sa ibang country. Dapat aware sila sa gagawin mo. Precautionary approach or principle. When there is a lack of full scientific certainty in establishing a causal link between human activity and environmental effect, the court shall apply the precautionary principle in resolving the case before it. So, dito sa principle na to, kapag magpapagawa or kapag magpapatupad or magpapagawa ka ng project, iisipin mo muna yung risk na mangyayari dun sa environment, lalo na dun sa pagtatayuan mo. Baka maapektuhan yan yung environment, kaya dapat talagang pag-isipan ng mabuti. Halimbawa nito, yung mga kumpanya na gustong magtayo ng mall dun sa lugar kung saan maraming mga puno at mga hayop na naninirahan, which is mali kasi tinatanggalan nila ng tahanan yung mga
animals natin. So, may mga kumpanya kasi na tayo lang ng tayo. Siguro nga nag-i-improve, pero yung environment hindi na nag-i-improve kasi nga napapabayaan at naaabuso. So, dito dapat bago mo i-launch yung project mo, dapat alam mo yung pros at cons. Hindi lang puro pros, diba? Hindi lang yung mga magagandang effect. Dapat alamin din natin yung consequences ng gagawin mo. Polluter pays principle. National authorities should endeavor to promote the internalization of environment costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment. So, dito naman, pinapakita lang na kapag ikaw yung nakadamage sa environment, ay kinakailangan na magbayad ka. So, halimbawa, kapag nagtatapon ka ng basura, di ba mostly sa mga barangay ngayon, may ipinapatupad sila. Sinasabi nila may multa. So, ganun yung polluter pays principle. Parang, parang sila yung nakadamage, sila yung gagastos, sila yung mag-aayos, sila yung maglilinis. Parang ganun lang yung polluter pays principle. So, principle of sustainable development. It is development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. So, sa word po lang na sustain, di ba? Panatilihin. Yun yung kahit na magtayo o may ginawa ka sa environment, dapat hindi napapabayaan. Kung paano ka pumasok dun sa environment na yun, dapat walang damage na naganap. Dapat mag-sustain lang yung environment na yun para sa next generation. Environment Impact Assessment Principle. As a national instrument shall be undertaken for proposed activities that are likely to have significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority. So, dito naman, kinakailangan na munang i-assess lahat ng plano mo, lahat ng consequences or programs ng gagawin mo. Dito dapat, bago mo i-launch yung project, dapat may plano ka na, dapat may policy ka na, tapos pinagpapaalam pa. Pero once na makakasira yan sa environment, hindi na po pwede yun kasi nga nakaka-damage siya sa environment. Principle of intergenerational equity. Man bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. So, dito sa principle na to, nakafocus siya sa future. Dapat ma-maintain lang natin yung environment para sa next generation. Di ba mapapansin natin mas maganda talaga yung environment dati kaysa ngayon kasi nga mas more responsible and disciplinado yung mga tao. Unlike nowadays, mas marami yung mga lumalabag at gumagawa ng mga maling gawain. Kaya naman dapat talagang lagaan yung environment natin. Hindi po pwede na tayo lang yung makakaranas ng magagandang environment. Dapat pati rin yung mga next generation. Principle of common but differentiated responsibility. Because developed states have contributed disproportionately to global environmental degradation, and because they command greater financial and technological resources, those states have a special responsibility in shouldering the burden of pursuing global sustainable development. So, dito naman, parang magkaka-connected lang sila dun sa PPT or dun sa polluter pays principle. Pero dito is, mas specific na kung sino yung mananagot. Kung sino yung mananagot dun sa nakagawa ng mali sa environment.
dito mas accountable yung nakagawa ng mali sa responsibilidad. So, accountable siya, pero kahit na hindi tayo, mas mabuti pa rin na may gawin あ tayo. ら、先輩、 Um, メッセージがありますよ。早く見てください。 mas mabuti pa rin na may gawin tayo para maayos yung mga napulyot nila. 'Di ba? Ganun, parang ganun lang yun. Kahit na hindi tayo yung nakagawa ng mali, may mga responsibilidad tayo. Kaso nga lang, mas responsible yung nakagawa ng mas responsible yung nakadamage sa environment or dun sa country. Principle of non-discrimination. Each state should ensure that its regime of environmental protection when addressing pollution organization within the state does not discriminate between pollution affecting the states and pollution affecting other states. So, dito naman is nagre-respect yung bawat isa. Dapat hindi mawala yung respeto na meron tayo. Kasi, halimbawa dito sa Philippines, di ba? Grabing pollution dito, lalo na dun sa Pasig. Pero kahit na ganun, hindi dapat dinidiscriminate ng ibang country. Dapat hindi tayo dinidiscriminate nila kasi nga nang dahil lang dun sa pollution. Dapat may respeto pa rin sila. Kasi wala tayong karapatan eh. Wala tayong karapatan mag-discriminate ng tao or sa country. Kailangan yung respeto andun pa rin. So, ganun lang yun. Parang ito na yung last. So, thank you for listening. Sana may natutunan kayo. Thank you.